President. Kasi po, ganito, ito ipapakita natin, no, para ano, wait lang. O, yeah, ipapakita natin. Kasi nagtanong itong bata, anak siya na magsasaka. Okay, anak siya na magsasaka, bumisita na naman sila sa magsasaka, anak siya na magsasaka. Tapos, papaano daw magiging kaakit-akit ang farming sa Pilipinas? What do you mean by kaakit-akit? Ako na magpapaliwanag kasi makikita nyo sa video na to na talagang hindi naintindihan ni Bongbong yung konsepto. Dito kasi sa Pilipinas, maraming magsasaka, okay? Maraming magsasaka. Yun talaga ang pangunahing trabaho sana natin. Dito sa Southeast Asia, dapat ganyan eh. Ang Singapore lang talagang hindi agricultural sa Southeast Asia. Kasi nga, ano siya, maliit na bansa lang siya. Pero Malaysia, Thailand, Vietnam, mga agriculture products, yung ano natin, yung Southeast Asia, agrikultura talaga ang pinagkakita ng mga bansa dyan. Bigas, prutas, yan talaga. So ngayon, ang problema, dahil nga walang support ang gobyerno sa mga agrikultura, sa sektor ng agrikultura, walang tulong ang gobyerno sa mga magsasaka natin. Kawawang-kawawa sa atin. Kasi sa Japan, sa Malaysia, sa Amerika, sa ibang bansa, sa Italy, sa Europe, yung mga magsasaka, sila yung mayayaman. Pero dito sa Pilipinas, yung mga magsasaka, parang ang buhay nila, parang basurero lang sila. Napakahirap ng buhay nila, kahit napakalaki ng mga lupang sinasakan nila, umaani naman sila, pero hindi umuunlad ang buhay na di sila nakakaranas ng masayang buhay. Kaya ayaw sa sobrang pagmamahal nila sa mga anak nila, noon kasi yung mga matatanda, yung mga lupa nila, pinalalaki, pinararami nila, para pag namatay sila, ipinamamana nila sa mga anak nila yon. At yung mga anak, yun naman ang gagawin nilang kabuhayan nila. Doon din sila kukuha ng kabuhayan nila, doon sa mamanahin nila lupa, sasakahin nila, at ipapasa nila itong kakayanan nila hanggang sa mga apu-apuhan nila. Pero sa panahon ngayon, dahil nga hirap na hirap ang mga magsasaka, mas pinipili ng magsasaka na pag-aralin na lang yung mga anak nila at pumili na lang ng ibang linya. Mag-computer science na lang, mag-nurse, mag-abogasya, mag-doktor. Oo nga, kasi nga wala nang pag-asang agrikultura dito. So ang ginagawa ng ibang mga natin, matatanda natin, na bago sila mamatay, pinag-aaral nila yung mga anak nila, at pag nakagraduate yung mga anak nila, yung mga lupain nila, binibenta nila. Yung iba nga kino-convert na sa mga sa mga subdivision, yung mga lupa na sakahan. Kasi nga nawawalan na ng interes yung mga pamilya ng mga magsasaka na magsaka, dahil talagang ito ang literal na isang kahig, isang tuka. So, ang ibig sabihin po nito, yung sektor ng agrikultura, bumababa, wala na nagko-continue ng mga anak. Kasi nga, ayaw nila ng kahirapan, ng maging mahirap. Nag-aaral sila ng iba. Wala na silang pakialam sa pagsasaka. Dahil ayaw nila matulad sa mga ama nila na sunog ng balat kakatanim. Pero hindi naman sila nakaranas ng sarap ng buhay. Samantalang yung mga nurse nakakapag-abroad, yung mga teacher nakakapag-abroad, yung mga engineer, di ba? So, yung population ng mga farmers natin patanda ng patanda, and then wala nang sumasalo ng skills. So, bumabagsak yung agrikultura, at yung mga kabataan ay nawawalan ng interes sa agrikultura. Because, baliktad nga sa Pilipinas, yung magsasaka mahirap. Kaya nga dito, pag sinabi nila, magsasaka lang, ganun eh. Mababantingin nila sa magsasaka kasi nga, mahirap ang mga magsasaka kahit ang lalaki at lalawak ng mga lupain nila. Pero sa ibang bansa, pag nagtanong ka, well, I have a farm. I have a farm. Meron akong farm ng mais. Yan yung mga mayayaman sa ibang bansa dahil nga may programa ang gobyerno sa kanila. Yung dinadala nila, alam nila kung saan nila dadalhin. Hindi yung parang, okay, nagtanim ka, may produce ka, may bigas ka, hindi mo alam kung kanino mo ibibenta, sa trader ba? Sa palengke ba? Sa tao ba? So, walang sistema, walang proseso. Hindi na tayo nag-improve. So, ang tanong nitong bata, BBM, paano mo gagawin kaakit-akit ang farming sa Pilipinas para yung mga kabataan ay mainganyong magtanim? At yung ating agrikultura ay magpatuloy. Anong gagawin? Tingnan niyo sagot nitong presidente nating nagdudubidap-dap na naman. Yung presidente natin na hindi prepared sa mga katanungan, kaya hindi nagpapa-presscon. Kaya puro si Claire Castro ang pa-presscon kasi okay lang daw si Claire ang maging tanga. Total, mukha naman talaga siyang tanga kaysa diretsong magmukhang tanga itong presidente. Tingnan ninyo kung gaano kalutang at gaano kawalang kaalam-alam. Sa loob ng 3 taon na nanungkulan, putang ina, wala itong natutunan. 25 years na naging presidente ang tatay nito, kahit isa walang natutunan. 3 taon nangutang kahit isa walang natutunan. Tingnan nyo kung paano niya sasagutin at kung ano itsura ng mga nakikinig sa kanya dito sa mga sagot niya. Ang boses nila ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Malabo ba o malinaw yung tanong?
O hindi, tinatanong ko anong ha? Tinatanong ko kung malabo o malinaw yung tanong. O di ba, pinaliwanag ko na nga sa inyo, may sagot na nga ako eh. O, so pinaliwanag ko na sa inyo yung tanong. Pero dito mismo sa tanong ng bata, magulo ba yung tanong? Hindi naman, di ba? O, tingnan nyo kung anong sagot niya. Siguro, alam mo na tama yun. No, ano tama yun, bigat. Anong sinasabi mo? Ang tanong, papaano po magiging kaakit-akit para sa mga kabataan ang karir ng isang magiging magsasaka sa Pilipinas? Ano pong gagawin mo para maengganyo yung mga kabataan na maging farmers? Oo, dito sa Pilipinas. Anong ginagawa na ng gobyerno natin? At yun ang tanong, anong ginawa at gagawin pa ng gobyerno natin para mas maging, instead mag-engineer ako, mag-IT ako, mag-nurse ako, mag-farming ako? O, tinan niyo sagot. Mag-farming ako. O, tinan niyo sagot. Ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Siguro, alam mo na tama yun. Tama yun. Ang inin niya, nagtatanong nga, anong tama yun? Bobo talagang hayop na ito. Nagtatanong nga, anong tama yun? Anong sinasabi mo? Tama yun. Siguro, tama talaga yun. Kasi Anong siguro tama yun? Anong siguro tama talaga yun? Kaya na may tama ka. Oo, miski ko, di ko maintindihan yung sagot niya eh. Mapapaha ka talaga. Paano po mapapaganda, ano pong ginagawa niyong hakbang para yung mga bata ay mag-farming, hindi mag-engineer? At mapalago ang farming industry sa Pilipinas. Ang sagot niya tama yun. Ang ito yung pinagmamalaki nyo, sangkay, charet, at yung mga aliporis, yung mga tanga pare-pareho, tanga minuminuto. Putang ina, ito yung pinagtatanggol, ito yung pinagmamalaki yung presidente. Kung ginagin nagsalamin pa, wala namang alam. Yung mga nagsasalamin, yung matatalino lang ha. Oo, katulad ko. Hindi naman matalino, pero alak na tinapay yan. Ang sagot, talagang tao na to, no? Yung utak talaga nito, munggo. Togi na yung utak nito, hindi na munggo. Pucha, nag-evolve na. ang average age ng ating mga magsasaka at saka mga isda masyado ng mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya Oo nga! Putang ina to. Papasigaw ko kasi magaganda naman yung gwardiya rito. Oo nga, yun nga yung punto. Dahil nga ang pagiging isang magsasaka ay parang ituturing na isa sa mga pinakamahirap na trabaho sa Pilipinas at mabagal din ang pag-unlad. Ang tanong nga sa'yo, paano po magiging kaakit-akit ang pagtatanim o pagiging magsasaka para ang mga kabataan mas piliin ang industriya ng pagsasaka kaysa sa ibang industriya dahil naubos na magsasaka sa Pilipinas dahil sa kakakukurakot nyo. Tapos ang sagot mo tama, tapos putangin lang yan. siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Yun na nga yung punto. Yun na nga yung punto, alam na nga namin yun. Ang tinatanong nga, ano ang gagawin mo? Ano, papa-airconan mo na naman yung sakahan. Dahil gusto ng mga bata nasa aircon, ganun. Kasi sinabi mo rin nung nakaraan eh, na yung bahay, iikupin mo, iipunin mo para pag tag-init, magagamit mo. Hindi mo nga magawa-gawa. Tapos ngayon na naman, eto na naman, anong plano mo dyan? Airconan natin yung sakahan, ganyan. O, yung manggahan, airconan natin dahil gusto